pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Ecclesiastes 5, 10, 18 at 19. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ito ang aking nakita na mabuti. Nararapat na kumain, uminom at magalak sa lahat ng kanyang pinagpaguran na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw, sa lahat ng kakaunting araw ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian, at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito, at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang Diyos ang ibigin. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi salapi kundi ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng kasamaan. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong laging hanapin kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, at huwag kayong mabalisa. Subalit hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos, at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Awit 119, 12 hanggang 16. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo, at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Magalak sa salita ng Diyos. Kagalakan natin ang salita ng Diyos gaya ng lahat ng kayamanan. Ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita na gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak at sa halip ay ibinigay sa atin. Kaya't ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Ama kasama ng kanyang anak. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hebreo 4:14 hanggang 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal na pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang trono ng biyaya. Dahil inialay ni Jesus ang kanyang sariling dugo bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, tayo ay makalalapit sa Diyos. Ang Diyos ay nakaluklok sa kanyang trono ng biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi masusukat. Ito ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Bagamat si Kristo ay anak ng Diyos, siya ay nagpakababa gaya ng isang alipin at naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus.
Ginawa niya ito upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan ito. Bagaman si Kristo ay mayaman, siya ay naging dukha alang-alang sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman tayo. Marcos 10:23-27. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At damangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang maliligtas. Hindi Diyos kundi kayamanan ang dinidiyos ng umiibig sa kayamanan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit posible sa Diyos na bigyan ng kayamanan at iligtas ang umiibig sa Kanya ng buong puso, kaluluwa, isipan at lakas. Ang nananalig at umiibig sa Diyos ay kinalulugdan at iniibig ng Diyos. Ibinibigay sa Kanya ng Diyos ang masaganang biyaya kasama ang kayamanan, ngunit ang pag-ibig niya ay hindi sa mga ito, kundi tanging sa Diyos na Kanyang iniibig. Ang mayaman na maliligtas. Sinabi ni Pedro kay Jesus, tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo
kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.